Yan mga banateros, mga kabiyaya. Isang mabiyayang araw sa inyo lahat. Oo, confirm na stage 4 na ang cancer niya. Kumpirmado. Mamaya, i-detalye ko sa inyo yan mamaya. Easy lang kayo, ha? Masyado kayo nagmamadali. Nagchismis na nga lang kayo. Hindi porket libre, nagmamadali kayo agad. Ngayon, bago tayo mapunta doon sa topic na yan, dito muna tayo at mangunguha kami ng gulay. Alam ko yung ibang mga OFW dyan, tawag dito, etong gulay na to ay matagal na nilang namimiss. Ito ay gulay na takway, no? So baba tayo. Ayan, pakita ko ang yun, gravity. Yan. Para kitang-kita talaga, di ba? Ayun na. Doon na po ang aking amahin. Ang aking tinuturing na tatay. Kumukuha siya ng takway. Dahil gulay dito, guys. So, tapos saging. Kung matatanong nyo, etong lupa na to ay pagmamay-ari ng aking Papa Randy. Uy. Saan tayo? Dito tayo. Oh. Alam ko yung mga OFW dyan namimiss tong ano na to. Bakit pa may cobra dito? Ha? Pero meron talaga dito. May cobra daw pala dati dito. Pinagbobota ako kasi may cobra daw. Ito po yung takway, oh. Yan. Against the light pa. Di makita. Yan. Yan po yung takway. Ay guys, subscribe nyo pala YouTube channel ni Papa Randy. Ang ganyang Tabak Farmer. Facebook and YouTube, Tabak Farmer. Paki-follow and subscribe. Bali, yan po ay isa sa mga kasamahan din ni Boy Sardinas. Oo. So, paki-suportahan ng kanyang channel. So, mamaya kasi, sabi ko, ilang taon ko nang namimiss itong takway. Kasi natikman ko po ito nung nasa nasa Capiz. Oo, ito na siya. Lalaki na, tingnan nyo. Ayan, masarap yan i-adobo. Oo, sobra. Natikman ko po kasi ito is 15 years old ako. So, nasa 32 years old na ako ngayon. So, bali 17 years ko na siyang hindi natitikman. So, eto, may pagkakataon na makakakain ulit ako. Marami pa akong hinahanap na mga gulay na natikman ko noon sa probinsya katulad ng langkawas. Yung polo ba yun? Polo? Yung nakabaluktot. Yung dahon niya, tas yung nasa gilid ng ilog na parang damo. Nakalimutan ko din pangalan nun, pero kinakain yun. Ito nga ata yun, no? Ito pa, oh. Ito to. Kinakain to pa, oh. Ayan. Ewan ko kung ngayon yun, ha. Kamukha kasi. So sa ilog kadalasan nakikita yan sa mga nadadaanan ng tubig. So ngayon, eto, makakain tayo ng takway. At masarap-sarap tumamaya ang kain namin. Ito po, tanim po ito ni Papa Randy. Ayan, oh. Hanggang saan pa ba lupa mo dito pa? Saan? So bali yan, hanggang doon yung lupa niya papunta doon at pataas doon. Tapos may pinamana siya sa akin doon, oh. Gagawin naming swimming pool. Para kapag nagpupunta kami dito, hindi ko na lang sasabihin kung nasan kami. Tawag dito, may pasyalan at pahingahan. Meron naman pahingahan at pasyalan ka. So syempre, iba din po yung iba din po yung may sarili ka. Ang ganda rito. Promise, sobrang ganda.
nakakawala ng stress, nakakawala ng pagod. Yan. Klima. Ayun yung pinakamasarap. Lalo sa umaga at saka hapon, ang sarap huminga. Parang wala kang problema. Medyo tuyot lang siya pa, no? Kaya ano, no? Wala masyado, no? Pero kung ano to, kung basa-basa to, ang dami nito. Takway. May mga sitaw pa nga, guys, oh. Yan, ha? Ayan, oh, sitaw. Yan yung ulam namin kanina, oh. Dito pala kinuha ni Papa yung mga sitaw na yan. Dahil pa palang sitaw pa, no? Oo. Kuha din tayo pa. Padala ko doon. So, ay may balon pala dito, yo. Kaso wala ng tubig, guys. Oo. So, yun nga, no, ngayon, kalat na kalat yung issue, yung balita na stage 4 na nga daw. At mukhang may mga sabi-sabi pa na nahihirapan ng huminga, nahihirapan ng gumalaw. Alam nyo kasi yung ganong kasing sakit talaga, delikado yun. Tapos ngayon, nakikita pa natin na may parang may colostomy bag na siya na nakapaikot sa katawan niya. So mahirap din talaga yun. Mamaya, ano natin sa inyo kung paano ba mako-confirm na may sakit na siya. Hindi naman natin pinapanalangin na mamatay na sana sa... Ay, hindi naman natin pinapanalangin na mamatay na sana siya, no? Hindi naman natin pinapanalangin po 'yon. Masama po yung ganung ano, no, na mamatay na sana yung isang tao. Wag naman sanang ganun. Masama po 'yon. Hindi natin ugali 'yun. So ngayon, dahil grabe naman kasi kasamaan nila, no? Biruin mo, anak, asawa, 'di ba? Anak, asawa, pati yung kapatid ng asawa niya, puta na, magnanakaw, kawatan, putang inang yan. Diba? Talagang hindi mo rin masisisi ang mga Pilipino ba't nakakapag-isip din ng masama para sa kanilang pamilya. Diba? Kasi nga, grabe. May daanan dito? Ay, dito na kami dadaan ni Papa. Mag-harvest kami ng sitaw. Mamaya ulit, easy lang kayo, dyan lang kayo, ha? Sinesarado ni Papa kasi tinadaanan ng mga mababait. Kaya ko yan. Yun lang, nagsarado ulit. Sumarado ulit pa. Hindi ako makaano, guys. Ang laki ko, eh. Uy! Diba? Ayos. So kukuha kami ng sitaw. Ay, dami pala nito pa. Ay, iba na ba yan? Pero pwede pa ito manguha niya. May tubig pala dito. Ito pala, Kaso madumi. Yan ang problema dito, mga banatero. Yung kuhanan ng tubig. Kanina bumili kami. Ilang drum na tubig. Diba? Pero pati tubig binibili. Grabe din. Probinsya na to, Akyatin dito, Ganong kalupit. Hiningal ako. Sarap. Exercise. Oo. Yan talaga. Buhay probinsya tayo ngayon. Shoutout pala dyan sa mga OFW, Hero Abroad. Baba tayo, baba. Yan, guys, nandito na kami sa Sitawan. Iba talaga pag nasa probinsya kayo, no? Diba? Grabe, ang daming bunga. Tindi ng bunga, guys, Yan, ito. Isa pa to sa bahay ni Papa. Isa sa mga lupa niya. Yan. Ito. Grabe. Dami. Kaso pa, di ko alam dito yung Ay, ikaw na mag-harvest. Hindi ko alam yung Hindi ko alam yung kukunin kung pwede na ba. Grabe, lawak, guys, Uy. Harvest kami ngayon ni Papa ng sitaw para Ba, ikaw pa? Anong mga nagawa ni Pangulong Duterte na talagang masasabi mong nakatulong? Marami.
mga farmers, liban dyan, Kikita, hawakan ko lang. sa peace and order. Peace and order. So talaga yung nagsubog po ng yung mga drugs. Yan. Sa mga tiwaling pulis. Yung iba nga pinadala sa Mindanao, hindi sila. At awol sila, di ba? Oo. Takot sila mamatay. Ngayon. Napakadaming pinagawang mga project. Kaya ng mga LRT, Subway. Subway. Kaso di pa tapos. Kaso inaangkin na ni Marcos. Paano ba yan? Eh, Sa kanya daw yun. yun ang sabi nila eh. Amak lang naman tayo na farmers. Magagawa natin. Mahirap tayo paniwalaan. Sa bagay. Oo. Kaya nga. Pagpilitan ko na siyang may project. Kasi hindi nila eh. Nulong lang tayo. Ayan. Ang tawag din sa kanya dito, si Tabak Farmer. Kilala siyang bilang Tabak Farmer. Subscribe niyo yung channel niya, mga banateros. Kasi nung naging investigador sa Taguig, isang dekada ako na naging investigador. Sa barangay lang naman. Oo. Kasi kaya nga uwabot ako ng mahigit isang dekadang naging investigador. 3 kapitan ng aking napaglingkuran. Grabe, tagal mo rin pala sa ganun time. Mula kay Villar, kay Cap Dueñas, Cap de Villar, kasi nauna si Cap Dueñas, senior. Bago si Cap de Villar. Wait lang pa, ano to? Ba't iba kulay? Ito yung lipstick. Ano? May lipstick daw ito yung matamis na sitaw. Lipistikan? Oo. May lipstick oh. Yung iba yung kulay niya, no? Pero walang pinagkaibang lasa niyan. Mahaba. Oo. Ay, haba, oh. Yung naman yung about sa flood control, ano masasabi mo diyan? Pag control na sinasabi nila, yung tatawag na Yung corruption ba? Oo. Kayo ba naniniwala kayo na may corruption talaga? Meron siyempre, kung gusto naman na isang tao mangurap, talagang sarili niya yan, yung mangungurap niya. Pero kung ibabato kay Duterte, Pangulo yan, malinis yan eh. Hindi nila dapat ibahit sa kanya yung pangungurap. Kaso, ultimong sa flood control, gustong isisi kay Pangulong Duterte. Hindi maaari yun. Hindi naman siya yung may hawak niyan eh. Ang Pangulo kasi, executive order yan eh. Kaya yung nagsasabi kung anong project, yung namuno dyan, kung gusto nilang kurapin yung budget, magagawa si Pangulong Duterte. Pero kung ibabato na naman sa kanya yung pangungurap yun, wala siyang kinalaman sa akin talaga. Kasi hindi naman siya may hawak ng budget. Tama. Para sabihin na kinuha niya sa kamay niya. Siya mismo ang nagbulsa. Hindi pwede. Tsaka yung flood control scam ay nangyari sa panahon ni Marcos. Hindi naman sa panahon ni Duterte. Kaya ba nagtataka yung taong bayan, ba't nila sinisisi kay Pangulong Duterte yun? Sabi nila, mga pangalan. Yung bycam report na may blanco. Kung isa kang executive order, yung mga ganun, dapat alam mo yung tinatawag na overhead letter nun, letterhead, kung saan ba yung gagamitin. So dapat talaga may ganun sa bawat bycam report. Hindi pwede na Yan isang farmers. Pero mo pati sila alam, buti pa kayo alam nyo, ba't yung mga kongresista hindi? Siyempre, Sila nagtatakipan, no? testigo, yung tinatawag na witness. Ayan. Kaya wala nang nangyayari sa Pilipinas.
Gutom talaga. Wala na. Kaya kawawa na lang yung mga farmers. At mga iba pang trabaho. Yung pa nga isang masakit dyan pa eh. Kung sino pa yung kayo ng mga farmers na dapat masagana kayo dahil kayo talaga yung sa inyo umaasa ang Luzon sa mga gulayin, diba? Sa palay. Kanayan nga ito kahit isang buto binili ko ang mga buto na ito. Ay di ba may pinapamigay si ano? Sa ngayon lang na yung samahan, tawag ng mga members, Highlander. May lumapit kay Senator Villar. Cynthia Villar, na yung president na nakapag-isip na lumapit ko para yung buto na yun na napunta sa akin, hindi ko pa nga naitatanong. Kasi napunta na nagkarap. So ibig sabihin, itong tinanim mo na to, binili mo to. Mga tropa ko na meron mga buto din, siniran nila ako. Tapos yung una nilang na-share, humarbest nila ako ng mga tanim ko. Pinatigas ko ba? Buto. Yung tinatawag na yung binhi. Binhi. Oo, nag-produce ako ng mga binhi. Kaya yung mga iba nito na medyo magugulang na, hindi ko na pinipitas para sa susunod na tag-ulan. Yun naman yung tatanim ko. Nasa lulan na ipunta niya na ito. Kaya ng mga yan. Mga binhi yan. Yung sakto pa, damihan natin yan pa. Oo. Dalan ko sila mama. Mm. Oo, pati dun sa para Yan magkano na yan sa Maynila pa? Mahal na yan. Ito nga lang sa Manila 20 pesos lang siguro. Parang hindi na nga, baka 30 na. Baka 30 pesos na yan eh. Oo. Kalahin mo yan na Nabisin na natin to kaysa maggulang. Sa ngayon, walang halaga ng sitaw ngayon Bakit? Murang-mura. Imbis na Pero ba't ang mahal sa Maynila kung mura dito? yung mga middleman niya ang may kagagawan Mga yung mga nangaangkat. Naku. Akalain mo. Grabe, no? Kaya nga naggulangan na lang yung mga sitaw ko dahil hindi ko na pinipitas. Dahil kinukuha na lang ng 40 pesos Ayan. Grabe. Yan mo. Ayan, magsunod na lang na dekada na ito. Malay mo, baka bigla na bukanda rin yung presyo. Pero sa ngayon, wala na. Napakamura. Pero inyo, mga banateros, 40 pesos per kilo. Tapos ibebenta sa Maynila ng 30 or 20. Ilang piraso lang, mga 8. Oo nga. Maganda yung variety. Yan ay lang yan, yung nabili ko na buto. Yun. Ah. Grabe. Grabe So, yung bunga, oh. biruin mo, 40 pesos per kilo. Grabe na yun. Ganyan kahirap ang dinadaanas ng mga farmers natin ngayon. Tapos sila nagpapakahirap. Sila yung nagdugot pawis ang inilalaan, tapos bibilin sa kanila ng mura, tapos ibibenta. So ibig sabihin pa, tubong lugaw yung mga humahango, no? Oh, tubong lugaw talaga. Pag nabili nila sa'yo, sila na magtataas ng presyo. Grabe, no? Oo. Biruin mo yun, 40 pesos per kilo, tapos ibibenta dun sa Maynila ng 20 pesos. So ibig sabihin, sa dalawang... 5 ganito. 5 na yan. Ganyan. So ibig sabihin pa sa dalawang tali, bawi na yung tubo. Oo, bawi na sa sila. 1 kilo. Wala namang 1 kilo yung dalawang tali Talaga. Grabe, no? Lupit. Grabing pang nangyayaring krisis sa atin. Wala pa nga daw krisis Kaya gusto ko makabalik na ng Duterte. Para ulit Duterte talaga, no? Oo. Iba talaga yung Kagaya nito, yung pananaw ko lang nagkagira sa Middle East. Tapos, yung pundo na gasolina dito hindi pa nga, unang gera pa nga lang doon, bigla nang tumaas ang gasolina Siyempre, hindi pa dumarating yung inangkat muli nung habang nagigera. Ba't bigla na nagtaas ang gasolina?
Hindi Diba? pinagtataka ng taong bayan pa eh. Bakit, Tawag na, ano? Bakit ganun yung nangyari? Economic sabotage na gano'n nila. Eh maraming mga nagsasabi na ano daw, may sindikatong kumokontrol, yung mga businessman. Eh na-issue pa nga si ano eh, si Ramon, sino ba yan? Si Ramon Rason, si ano, Enrique Rason. Enrique Rason. Isa sa pinakamayamang businessman dito sa Pilipinas, di ba? So may isang congressman na siya daw, yung isang congressman na nagbulgar na siya daw ang nagko-control ng korupsyon sa Congress. Kaya siguro yan, yung pagtaas ng gasolina na yan, isang ano rin yan, parte yan ng sindikato sa gobyerno natin ngayon. Oo. Ganun na talaga yan kasi ginawa na nila eh. Kung hindi nila ginawa yan na nagtaas, ibig sabihin yan, control nila ang problema ng bansa. Doon ka hahanga sana. Kaso wala eh. Kagaya nito, hindi ko nga madiligan dahil walang gasolina eh. Kita mo. Tingnan mo. Tuyong-tuyo. Imbis na ang... Kaya natuyo yung lupa rito, guys. Kasi pa, nung nagbaha sa Maynila, sabi ni Marcos, ipunin daw yung tubig. Gamitin sa tagtuyot. Ito na pala yun kasi nga, magmamahal yung gasolina, kayong mga farmers ang maapektuhan dahil yung gasolina tumaas. So hindi nyo magagamit yung mga pump nyo kasi mahal-mahal ng gasolina. 100 per liter. Per liter. Dito ngayon sa ating grabe, no? Tindi. Pintong Bukawi. Ano naman yung ano mo pa? Ano naman yung request mo, yung hiling mo sa gobyerno dahil sa nangyayari ngayon? Malay mo, baka ikaw ang susi na ano. Ang hiling ko lang, bilang isang farmers, sana ay mabigyan sila ng kami ng mga sariling pagkukuhanan ng tubig. Kagaya ng mga deep well. Kasi kaming mga farmers, kami yun talaga yung backbone ng Pilipinas sa ating bansa eh. Totoo yun. Kung wala ng farmers, ano pang kakainin nilang sitaw? Wala, nga. Oo. Kain sila damo talaga. Damo ang kakainin. Oo. Eh kung hindi naman sila makapagbigay ng mga mga magagamit na mga makinarya sa pagpa-farmers, saka yung mga buto, mga itatanim, wala na. Wala nang paraan. Kasi ang mga farmers masisipag yan eh. Gagawa ng paraan para meron pa rin aanihin. Kasi kung hindi gagawa, hindi na magtatanim, wala namang pagkain ng farmers eh. Kasi yan, mangungutang na ng pagkain yan. Sana tatakbo yan. Baka hindi na rin magtanim. Tama rin na. Wala na talaga. Kaya ako gumawa ng isang paraan para magkaroon ng tubig din tong sitaw ko eh. Bumuli ako ng mga hose. May mini pools doon. Yun yung parang dinugtong mo na lang. Dugtong lang yung mga hose na nabili-bili ko, mga nahingi-hingi, resourceful. Kasi yung una kong hose dati, naanod pa ng bagyo, natabunan ng mga putik. Hindi na makuha. Yun, kaya yung mga iba nakuha ko, na-recover ko, yun yung pinagdudugtong-dugtong ko para makarating dito sa lulan. Ayan. Grabe, no? Talagang diskarte na lang. Kung hindi ko ginawa yon, wala na sana ng mga harvest na sitaw kasi kaya ito, nadidiligan ko rin ito ng once a week. Isang beses, ayun kita mo yung patubig ko na yan. Mayroon pa naman tirang tubig. May tubig pa. Konti. Kaya kung nakikita ko na naninilaw na siya, biniwisyakan ko na rin yung puno. Ginagamitan ko ng garden hose. Yan lang ang paraan nito. Para magkaroon siya ng bunga o kaya makaabot pa sa tag-ulan. So yun lang hiling nyo, no? Pero Oo. ang babaw lang pala ng kahilingan ng mga farmers. Oo. Mabigyan lang na kami ng mga buto. Tapos yung mga, hindi lang naman sa mga buto. Mga pang-spray, pang-insecticide, saka herbicide. Yun naman ang kailangan para may aanihin eh. Kaso yung tinatawag na ang mahal na ng mga ganyan, no? Sistema.
kung nagtanim ka, may sistema dapat. Meron kang panustos dun sa tinanim mo, meron kang magagamit. Kung itinanim mo, wala ka ng panustos dyan. Pag sibol niyang ganyan, kakainan ng uod yan eh. Ano pang i-spray mo dyan na pesticide? Kung walang manggagaling sa gobyerno. Ano naman may bibili ko ay naghihirap ka kung buhay ko. Imbis na pambili ko na ng bigas. 1 kilong bigas. Ibibili ko pa ng pesticide o kaya herbicide. Pangdamo. Itong tinatawag na soft grass saka crack grass. Ayan kaya nga ang dami kasi walang pang-spray. Tinatabas-tabas ko na lang yan na ano. Tsaga na lang. No? Tiyaga para hindi maapektuhan tong puno ng mga halaman. Pero siyempre, napapagod ka na rin. Saka tubo ng tubo, bilis pa naman tumubo yan. Mahamugan lang yan, wala na eh. Yung Buhay na naman, itong damo. itong damo. Grabe. Oo. So napakasimple lang ng hiling ng mga farmers. Libreng buto na pananim. Ito sana, itong tanim na ito, kung meron talaga itong sistema na may makakain siyang tubig yung mga ugat, mag-triple pa ng bunga. Hindi lang ito. Mga guys, ang dami na namin nakuha. Nakailang hakot na kami. Pangalawa pa lang yan. Eh paano pa doon kung na asikaso ng tubig to? Oo. Napakadami sana talaga. Saka, kung mangyari na marami nga, kung kailan marami, saka naman nagmumura. Kahit, di pamigay mo lang, di ba? Kaysa sa masira. O kaya gawin mong binhi ulit. Pinamimigay na nga lang natin to kasi wala naman nang bibili. Eh, kung ikaw naman mag-ulam araw-araw, Wala na. sawa din. Kung sitaw ka. Kagaya nito, may rayuma ko, ayun Nako. Tapos, laging Ay, bawal nga yan pala, di ba? Bawal sa rayuma yan. Tapos araw-arawin mo, umaga, tanghali, hapon, Patay. gabi. Sakit. Baka yun pa yung meriendahin mo. Kung wala ka naman pambili ng pangmerienda, kumain ka na naman ng kanin, ulam mo na naman sitaw. Wala na. Pero biruin mo yun, no? Ang napakasimple lang ng hiling ng mga farmers, pero trilyon ang nawawalang pera. Gasino ba nailaan sa inyo yung 1 trilyon, no? Oo. Kung ako, mabigyan lang ng isang makinarya dito sa isang patubig. Okay Pati na. sana yung bundok na yun, matatamnan ko talaga yan. Yun, Para yun yung lawak pa ng pagkasitson lupa namin. niya. Pilipinas, mga Pinoy, hindi magugutom talaga. Ano yun? Anong patubig yung pump, no? Deep well, tapos pump. Magkaroon ka doon Ano yung deep well pa? yung bubutasin tong lupa, tapos makuha mo yung bukal, Ah, okay. tapos papahititan mo yan ng yung tinatawag na water pump. Magkaroon ka ng mga drum doon sa taas na yon, yun naman gagamitin mo na. Pang-dilig. Ayos din pala. No? Kahit pa araw-araw ka na magdilig. Kaso paano mo mapapagana nga? Mahal ng gasolina. Yun nga lang sana hinihiling ko, yung tulong ng gobyerno na yan eh. Kaso hindi naman tayo Ay, napapansin. nako po. Ano yan? Wala nang gitain yung mga farmers dito na nagtatanim. Angkat ng angkat sa ibang Oo. bansa, no? Puro utang na naman nga tayo eh. Pero mo, utang natin, wala pa tayong nangyayaring pandemic, pero nasa halos mag-8 trillion na ang nadagdag. Na nga ngayon 18.5 ata ang utang ng Pilipinas. Kaya nga, tignan mo. Tapos walang Hitik na hitik sa tang bunga. Tapos, daming bunga. Tapos wala namang proyektong nagagawa. tumama nga sa bunga, pero hindi naman tumama sa presyo. Anong tawag doon? Nakakainis no? Kakainis, lugi. Bakit pa nagtanim yung farmers? Tapos gaganunin lang naman yung tinanim niya. Wala Diba? din. Kawawa naman. Dito walang palay dito pa, no? Ayan, meron kunting palayan dyan. Mga ilang kwadradong lupa lang. Umaapit siguro ng mga 50 kaban. Pero wala na. Nabutan din ng tagtuyot. Wala din, nagtutuyot din. Kasi ang problema talaga yung patubig. Saka yung mga pesticide. Dami nga kumakain dyan ng mga daga.
ibon, Yan, ang dami mo rin pananim na ano po. Pangtanim na kamuting kamuting kahoy. kahoy, ayan. Oo. Ayan nga, nabagyo nga yan hanggang ngayon. Hindi man Ano, na, grabe yung bunga, ang dami oh. Tignan mo nga, oh. Di ba? Magkano na yan? 30. 30 pesos na yan sa Oh. Maynila. Kung dito man lang sana nila ibigay yung presyo na yun, di talagang gaganahan ako magtatanim. Baka pati gabi magtatanim pa ako eh. Hindi na lang ako matutulog kasi maganda yung presyo eh. Kaso wala eh. Wala naman. Abono pa. Abo. Eh ganun nga presyo, ang abono naman, tsaka pang spray, sobrang mahal din. Oo. Yun nga lang lanit saka yung ano, yung pulyar. Tapos yung mga para sa anit, yung 7. Ito kasi inaanit ito. Itong mga puno ng bulaklak, pumupunta dyan yung anit. Eh, pagka meron ng dumapong ganun, mahirap mo na puksain kung wala kang pambili. Grabe. Anit. Oo. Ayun yung ano no, yung naka pumapatay sa ano. Sa bulaklak. So yan. Grabe. Ayan on the spot yung ano, narinig sa mismong farmers. Baka sabihin na naman, fake news na naman to. Pa, hindi ka naman AI, no? Ay, hindi. Liman lang kung i-AI mo ako. Baka kasi AI ka pa eh. Baka sabihin nung basher ko dito sa video, AI ka. Baka sabihin niya, ay, AI lang yan. O, pupunta kayo dito, idol. Kumuha Bigyan ka ngayon ng ano, sitaw. Libre na lang to kung ano, magkaroon lang ng... Grabe, no? Ayan, ang tindi. Ang dami ng ano. Ang daming mga sitaw. Yan. Yan, tuwang-tuwa yung mga tiga sa amin nito. Kasi kapag mag-adobo sila, magsisinigang, Halika dito, Kyle. ginataan. Para ma-interview ka rin ng ano. Oh, ayan, nagtawag pa ng isang farmer si Para Papa. maiparating natin yung mga problema natin sa farmers. Isa pang farmers. Law, kumuha ka ng lalagyan dito. Iba yung amoy, no? Pag nandito ka sa probinsya. Amoy ano? Amoy presko talaga. Presko talaga dito. Nak, kasi tignan mo nga, oh, mamunga. Oh. Grabe, ang dami. Grabe, no? Ang daming ang bunga. Wala namang bibili. Grabe. Bro mo, tubig lang pala talaga ang ano nila. Ang problema. Tubig talaga, saka yung pesticide, herbicide. Sa herbicide. Tapos yung pataba. Bro mo, namumulaklak yung ano, sitaw, oh. Tataba. Mukhang doon na unang nagtanggal ka pa. Tapos dito huli, kaya ang dami dito. Tungtuwa yung mga ano, tiga sa amin nito. May libre silang sitaw. Grabe. Ayun, tataba oh. Ang tataba ng sitaw. Sitaw. Ayun, diba? Libre ng pang ano, ulam-ulam. Hiling lang natin mga idol, mga ka-farmers, matulungan tayo dito sa ating mga tanim. Magkaroon ng halaga itong Kahit bigyan nga lang kayo pa ng ano eh. Kahit puhunan, nga siguro bigyan, kahit hindi na puhunan eh. Kasi may kupit pa yun eh. Oo. Bigyan kayo ng makina. Yan. Yung sa pump, Oo. magkano ba makina ng pump ngayon? Siguro, ano yan, yung makina plus pump, i-start mo na lang yun, maghanap ka ng bukal, yung hihihitin niya. Ganun lang yun eh. Eh yung hose pa nun, Oo. Package deal na yun. Pa-package nila yun kung ginagamit talaga sa farm. Ito. Kompleto na yun. so biruin mo, Oo.
pump na lang. Oo. Sabihin na lang natin siguro mga nasa 10,000 Oo. o mahigit ang Mga isa. 4 horsepower mahina o 2 horsepower. Oh. Kailangan mga Sabihin na natin, fix na natin 20 mil. yan. So 20 mil, sabi ko nga sa inyo, 1 trillion lang ipondo sa inyo ng mga farmers. Sobrang laking bagay na nun eh. Oo. Kaso pinupondo sa mga ano eh, sa mga congressman eh. Doon pinupondo eh, no? Para sa ano, impeachment ni BP Sara Duterte. Galing. Dapat ba ma-impeach si BP Sara pa? Hindi na kailangan kasi pag i-impeach mo pa magagastos pa sila sa hearing eh. Oh, milyon Oo. ginagastos niya kada Oo. hearing. Tas sa Abala nila imbis na yung atupagin nila yung problema sa Pilipinas. Kung ano-ano pang batuhan ng batuhan. Kasalanan daw ng mga kasalanan ng BP Sara yung kung anong binabatong kasalanan niyan. Hindi, yung confidential fund Oo, daw na confidential 125 million. Oh. Pag sinabi kasi yung mga confidential, mga idol, confidential yan bakit mo kakalkalin? Confidential yan. Hindi, tsaka kung gusto nilang kalkalan ng confidential fund, Oh. ba't ayaw nilang kalkalin yung sa iba? Oh. Ba't kay BP Sara lang, di ba? Mm. Wala namang kaso na kalkalin yun eh. Eh di kalkalin mo rin yung kay Marcos eh. Kay Marcos nga 4.5 billion. Oh, mas malaki pa pala. Eh kay BP Sara 125 million lang. Mm. Biruin nyo yun. Doon nagtataka rin ng ibang taong bayan na bakit yung 125 million na confidential fund hinuungkat pero yung 4.5 billion Mm. na confidential fund ng Pangulo wala. Hindi tsaka sa mga congressman meron din. Mm. Para sa akin, tigil na yan kasi ang problemahin sana nilang ayusin yung problema dito sa Pilipinas na hindi na yung mga ganyan na mga problema. Yung kung ano yung hinaharap natin, pangkasalukuyan, pang hinaharap, yun ang dapat. Hindi na yung mga Kahit nga lang yung magkapatid na Remulla, mas mataas ang confidential fund doon. Nasa 500 million. matalain na yan. Yung sa Comelec nga na binasura nung yung ginastos doon sa balota tas tinapon lang. Kung, 150 million yun. kung binibigay na nila sa farmers yun, di Malaking bagay, no? malaking bagay sa mga farmers katulad ko. Siguro magkaroon na rin ako ng patubig. Kung meron na kasi ako patubig, kahit na tag-araw, kaya kong magtanim eh. Kasi meron kang tubig na supply. Kung wala kang supply na tubig, wala nang sistema yung pagtatanim mo. Matutuyot lang. Grabe, no? Sayang. Sayang lang ang tinanim mo na buto. Malalanta lang. Yun yung tinatawag na wala ng sistema. Ba't mo pa tinanim kung patutuyuan mo lang din naman? Wala ka namang inaasahan na patubig sa pagdating ng tag-araw. Tama. Di, sinira mo lang yung binhi. Kaya ang diskarte na lang dyan na para sa akin, magbilang ka na lang kung kailan hanggang dumating yung tag-araw, i-timing mo na lang na yung lupa ay basa pa bago maubos yung haba ng buhay ng yung halaman. Kaya kung hindi mo na i-timing yan, kung kailan namumulaklak saka dumating yung tag-araw, wala na. Kawawa ka, lugi. Wala kang mapakinabangan sa hirap mo sa pagtatanim. Yan na. Maraming salamat sa ni Papa Randy Tabak Farmers. Subscribe nyo and follow nyo yung Facebook page niya. Mapapanood nyo yung mga pagtanim ng gulay, Yeah. paano itanim, paano mawala yung lahat ng diskarte sa pagiging farmers na sa channel niya. Kaya subscribe nyo yan. Yan, thank you, Papa. Okay na. So yun, mga banateros, no? Pakinggan natin ng isa sa mga hinanaing ng isang farmers. So grabe. Dure mo, napakasimple lang ng
hinihingi nila sa gobyerno pero hindi maibigay. Ganong kalupit, no? Ganyan katindi ang nangyayaring korupsyon sa bansa natin. So mapunta na tayo dun sa topic na stage 4 dahil sa sakit na cancer, no? Mukhang talaga. Mukhang ewan natin, mukhang totoo daw talaga 'yun, ha. Talagang masasabing yung balitang 'yan ay totoo. Dahil syempre kahit papaano hindi naman lahat ng mga congressman 'di ba? Hindi naman lahat ng mga congressman ay hawak sa leeg ni Marcos Jr. Medyo nagiging negro na nga lang ako dito sa probinsya. Medyo naging negro ka talaga. No, negro na maitim naman talaga ako, pero okay lang 'yun. No, grabe, no. So ganun ka alam nyo, yung una, nga daw yan pilit na ayaw ilabas. Ayaw mailabas, ayaw makalabas, pilit na tinatago, pinakamatinding lihim daw yan ngayon sa palasyo. Yang sakit ni Pangulong Bongbong Marcos, no? At ang malupit pa nga dyan, 'di ba? Stage 4. Grabe, kung ikaw ay sa totosin lang may mga nakakaligtas sa sakit na stage 4 cancer, pero bibihira, no, mga banateros. Tayo naman nakikibalita lang naman din tayo. Hindi naman natin ito masasabing 100% na totoo, no? Pero sa nakikita natin sa kalusugan, sa kilos ni Pangulong Bongbong Marcos, talagang may posibilidad na totoo nga, diba? So yun mga banateros, mga kabiyaya, ano pong maikukomento nyo sa mga napag-usapan natin ngayon, lalo na dun sa inilahad ng isa sa mga farmers? Yan, please subscribe, Tabak Farmers. May S ba yun pa? Walang S. sorry. Tabak Farmer. No, wala siyang S, Tabak Farmer. Big letter sa Facebook at YouTube, subscribe nyo para mas matuto pa kayong sa mga pagtatanim ng mga halaman, gulay at iba't ibang na ginagawa sa araw-araw ng mga kababayan nating mga farmers. Siyempre, huwag nyo na rin kalimutan na i-like and share at subscribe ang ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. At mega love shoutout sa lahat ng OFW, Hero Abroad, saan man panig ng mundo. At sa mga mahal nating senior citizen na patuloy na sumusuporta sa SMNI at sa Banateros Brothers. So ingat kayo palagi. God bless and peace. And bye-bye.